Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Tayo po ngayon ay nasa ika-26 na linggo sa karaniwang panahon, huling linggo ng buwan ng Setyembre, at sa susunod, panibagong buwan. Sa ating pagninilay, magandang simulan ito sa pamamagitan ng mga tanong. Sa buhay natin, inihaharap tayo ng Diyos sa iba't ibang mga sitwasyon, sa iba't ibang mga problema o pagsubok o suliranin. At iba-iba rin ang nagiging pamamaraan natin ng pagharap, ng pagtanggap o pagtalikod sa mga sitwasyon na ito. At dito magandang simulan ang pagninilay sapagkat ang mga sitwasyon na yan ay parehong-pareho ng sitwasyon na ibinigay ng Diyos dito sa mayaman, kung saan siya'y nananagana, sobra-sobra sa pagkain, magaganda ang mga damit, maraming pera. Yun ang sitwasyon na ibinigay ng Diyos sa kanya. Kung papaano niya na-acquire ang maraming pera, siya lang ang nakakaalam. Maaaring ito ay galing sa kanyang magandang pagnenegosyo o maaaring galing sa pagnanakaw, katulad ng nangyayari sa ating lipunan. Marami yumayaman dahil sa pagnanakaw. At itong sitwasyon na ibinigay sa mayaman ang naging dahilan kung bakit siya napunta sa Hades, sa impyerno, sapagkat nagpakasasa ka, nanagana kang masyado, naging makasarili ka, kinalimutan mo ang pangangailangan ng iyong kapwa. Nakalimutan mo na ang mga biyaya na binigay sa iyo ay hindi para sa iyo. Hindi iyan para angkinin. Ang mga biyaya na binigay sa iyo ay para ibahagi, ipangtulong, ipagmalasakit sa kapwa, lalo na silang nangangailangan. At ito ang naging malaking pagkakasala ng mayaman. Kung tatanungin itong mayaman, bakit ka ba napunta sa impyerno? At siguro siya rin magtatanong, bakit nga ba ako napunta sa impyerno? Wala naman akong ginawa. Yun ang malaki mong kasalanan. Wala kang ginawa. Sin of omission. Iniharap ka ng Diyos sa sitwasyon na kailangan kang magsalita, pero mas pinili mo ang itikom ang iyong bibig, manahimik, magsawalang kibo. Inilagay ka ng Diyos sa sitwasyon na nakikita mo ang mga hindi magandang nangyayari sa iyong paligid. Alam na alam mo dahil nakikita mo, pero mas pinili mo ang maging bulag sa mga totoong sitwasyon at kalagayan sa iyong paligid. Alam na alam mo kung ano ang totoo. Naririnig mo ang usapan mula sa mga pangunahing mga tao na nagkakasala at gumagawa ng masama, pero mas pinili mo ang maging bingi at para bang wala kang naririnig. Sin of omission. Kasalanan ng mayaman sa Ebanghelyo. Inilagay ka ng Diyos sa sitwasyon, nandyan lang sa labas ng bahay mo si Lazaro,
Tad-tad ng sugat, halos walang pagkain, umaasa sa mga mumo na nalalaglag sa iyong hapag. Mabuti pa yung aso mo, regular na napupunta at dinadala sa vet. Ang sasarap ng mga dog food, mamahalin, kompleto sa pet grooming. Samantalang itong si Lazaro, nandyan, malapit na malapit sa iyo, pero mas pinili mo ang maging bulag, pipi at bingi at manhid sa kanyang sitwasyon at kalagayan. Oo, wala kang ginawang masama kay Lazaro, pero wala ka rin namang maganda at mabuting ginawa sa kanya. At dahil doon, ikaw ay mapupunta sa impyerno. Kaya mga kapatid, huwag tayong masyadong magpaka-kontento sa pananahimik, sa pagwawalang kibo. Hindi pwedeng wala tayong pakialam. Hindi pwedeng bahala sila, problema nila yan. Ibinigay ng Diyos sa atin ang ating mga mata, bibig, tainga, at meron tayong pakiramdam para makita, marinig, at malaman ang kung ano ang sitwasyon sa paligid na nangangailangan nating bigyan ng aksyon. At ito ang kailangan natin ngayon. Pagkilos, aksyon, pangingialam. Pangingialam dahil ninanakaw ang pera ng bayan. Pangingialam dahil sa ganitong mga sitwasyon, nagdurusa ang mas maliliit at mahihirap. Pangingialam dahil nakasalalay ang kinabukasan ng ating bayan. Hahayaan ba natin na ganito ang sitwasyon natin ngayon? Marami sa mga nasa posisyon ang namamayagpag sa kanilang pagnanakaw. Hahayaan ba natin na ganito tayo sa ating bayan, sa ating bansa, sa ating lipunan? Ang Ebanghelyo ay nagpapaalaala sa atin ngayon, mga kapatid. Hindi maaaring basta na lamang manahimik, magsawalang kibo, maging bingi, maging pipi, at maging manhid sa katotohanan ng nangyayari sa ating paligid. Kumilos tayo, magsalita tayo, manindigan tayo sa katotohanan. Ang katotohanan na itinuro sa atin ng ating Panginoon. Ang katotohanan na kailangan natin ngayon. Panginoong Jesus, ipagkaloob mo nawa sa amin ang pusong nagmamalasakit, nagmamahal, at handang tumulong sa kapwa. Huwag nawa kaming manatiling manhid sa tunay na kalagayan sa aming lipunan ngayon. Bagkus ipagkaloob mo sa amin ang biyaya na mabuksan ang aming mga mata, tainga, bibig, puso, upang kumilos at magsama-sama sa pagkakamit ng katarungan, ng katotohanan, ng kalayaan. At sa bandang huli, Panginoon, ang mga may sala
ang mga nagnakaw sa pera ng bayan ay umamin sa kanilang kasalanan at pagdusahan ang kanilang nagawang kasalanan sa kulungan. Amen.